balita, makabuluhan, bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, nalubog sa baha ang nasa 150 kabahayan sa lungsod ng Parañaque dahil sa walang tigil na pag-ulan kahapon. Ang taas ng baha agad umabot hanggang balikat, bagay na isinisisi rin ng mga residente sa mga baradong kanal. Ang mga detalye ihahatid ni Giselle Ricafort. 150 kabahayan sa Barangay San Antonio Valley 8 sa Parañaque City ang nalubog sa hanggang balikat na baha kahapon. Dahil yan sa walang tigil na pag-ulan kagabi na nagpaapaw naman sa mababaw at barado sa basurang creek sa lugar. Ayon kay Eva Raquel, Pangulo ng Creekside 2 Neighborhood Association, mahigit isang dekada ng perwisyo sa kanila ang mataas na pagbaha tuwing umuulan. Nakadalawang bahay. Kagabi mo? Una, mababa. Pangalawa, mataas. Hanggang lagpas po ba ng balikat? Dito. Ah, balikat nga po. Dahil po, bakit po bumabaha ng ganun dito? Di talagang pag tag-ulan talaga, bumabaha talaga dito. Mataas. Oo. Wala pa nga, hanggang dito minsan yan. Ito. Bagamat meron daw evacuation centers, mas pinipili nilang manatili sa kani-kanilang mga bahay kapag baha dahil uso raw ang mga nananalisi doon. Kung noon naman ay agad daw bumababa sa kanila mga taga-barangay para mag-abot ng tulong, ngayon ay napapatanong na sila kung mahal pa ba sila ng mga lokal na opisyal. Hindi namin alam kung mahal ba kami ng mga Pilipino, may katungkulan dito na mas mataas. Is dapat yan ang alalay sila sa amin eh. Yun ang inaasahan namin, yung tulong nila. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang negosyante matapos pagbabarili ng kanyang sariling bodyguard sa Bangalima, Paglaom Street, Barangay Villamonte, lungsod ng Bacolod. Ang biktima kinilala na si John Alaba, 43 anyos, residente ng Barangay Estefania, lungsod ng Bacolod, habang ang sospek kinilala na si Ronel Rafael, 34 anyos, residente ng Barangay General Luna, bayan ng Tuboso, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Francis Di Pasukat, hepe ng Police Station 4 ng Bacolod City Police Office, nagkainitan ang pinag-uusapan ng biktima at ang bodyguard ditong suspect na humantong sa pamamaril. Na-recover ng kapulisan ang bala at 2 basyon ng kalibre 45 na pistola. Sa ngayon, ang suspect detinado sa Police Station 4 at maharap sa kasong murder ang nasabing suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Kalinga. Kinumpiska ng mga operatiba ng Kalinga PNP at iba pang alagad na batas ang higit 37 milyong pisong halaga ng ilegal na droga, sabay na pagkakadakip ng 3 drug personalities sa isang linggong anti-criminality law enforcement operation sa lalawigan ng Kalinga. Ayon kay Police Colonel Gilbert Fatiig, Provincial Director ng Kalinga PNP, winasak ng mga operating troops ang 20 plantation ng marijuana na may sukat na higit 13,000 metro kadrado. Nagresulta ito sa pagkakasira ng 178,150 piraso ng fully grown marijuana plants, 750 seedlings, at 11 gramo ng tuyong dahon na marijuana. Gayunman walang natiklong marijuana cultivator sa mga naturang operasyon. Samantala 3 street-level individual drug personalities naman ang natimbog sa bypass operation at isa naman sa implementasyon ng search warrant na nagresulta sa pagkakasamsam ng 10.3 gramo ng shabu. Sa kabilang dako, 11 marijuana bricks na nagkakalaga ng 1.3 milyong pisong na-recover ng mga police personnel sa isinagawang anti-criminality checkpoint sa Pasig, Kalinga. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Malugod na tinanggap ng 10th Infantry Aguila Division ng Philippine Army si Major General Romil Telo, ang Philippine Army Inspector General at ang kanyang pangkat sa Camp General Manuel T. Yan Sr. sa Mawab, Davao de Oro noong Hulyo 22, 2024. Ang pagbisitang ito, minarkahan ang taon ng pagkalahatang inspeksyon ng Aguila Division, isang pangunahing inisyatiba na naglalayong suriin ang pagkalahatang kahandaan at pagganap ng dibisyon. Sa kanyang talumpati sa mga tropa, binigyan diin ni Major General Tilio ang kahalagan ng pagsusuri ng mga tauhan at kahandaan sa pagpapatakbo upang matiyak ang pinakamataas na pagganap ng Army. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa sa loob ng hanay. Higit pa rito, pinuri niya ang 10th Infantry Division para sa mga natatanging kontribusyon nito sa napapanatiling kapayapaan at pag-unlad na kinikilala ito bilang isang modelo para sa mga strategic ng hakbangin sa loob ng Philippine Army. Samantala, ang tungkulin ng Philippine Army Inspector General ay sumasaklaw sa isang komprehensibong pagsusuri ng mga ulat na nauukol sa kahandaan sa pagpapatakbo, pagganap sa misyon, pamamahala na mapagkukunan, katayuan sa pamuno at pamamahala, moral at kapakanan, disiplina at batas at kaayusan. Habang ang mga natuklasan sa inspeksyon na ito ay gagamitin upang mairekomenda ng mga estratehiya para sa patuloy na pagpapabuti sa loob ng 10th Infantry Division. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Bangsamoro Region, MG sa Cotabato City, ito ay upang ipahayag kaugnay sa panawagan nilang Respect Barm Autonomy, a call for Bangsamoro unity and non-interference in Bangsamoro affairs. Sa kalatas na ipinasa ng CSO-MMG, binigyang diin nila ang tinaguriang umano'y pangingialam ni Governor Rinaldo Tamayo Jr. sa upcoming parliamentary election sa BARM. Ang reaksyon ng grupo ay batay umano sa pahayag ng gobernador sa isang meeting that Governor Tamayo declared that there will be reshuffling in the BARM and even the Chief Minister will be replaced. Bilang reaksyon sa magitan ng pahayag na ito, nagsalita naman sina CSO-MMG spokesperson Datuan Magon at Bangsamoro Center for Just Peace Chief Abdul Basit Benito. Kung sakali umanong mangyayari ito, ang Bangsamoro people at ang CSO Movement for Moral Governance sa BARM region ay labis na nalulungkot sa itinuturing nilang dangerous proposition. Ito mano'y isang uri ng sistema ng divide and rule tactic na magdudulot ng consequences na makakapekto sa regional autonomy at sa hinuhubog pang peace process. Panawagan nila sa Pangulong Marcos Jr. na tutukan ang nagpapatuloy pang crucial na kalagayan ng peace process sa pagitan ng Philippine government at ng MILF BARM government of the day. Ayon pa rin sa grupo, ang usapin ay internal matter na nakasaad sa BUL tungkol sa selection process para sa pagpili ng susunod na Chief Minister na nakasaad sa BUL Article 7 Section 4 na nag-uutos na ang sinumang upong Chief Minister ay kailangan makakuha ng majority votes mula sa buong miyembro ng Parliament. Sa pahayag naman ni Governor Tamayo sa media, hindi umano siya nangingialam at bilang party president, sumusunod lamang umano siya sa utos at hangarin ng Pangulong Marcos Jr. Ito'y para sa matiwasay at patas na parliamentary election sa 2025. Para sa MBC Network News, ako si Jundi Makutak, RH19, una sa Pilipino, una sa Pilipinas. Isang lalaki naman ang naaresto matapos mahuling nagbebenta ng isang endangered animal online sa isinagawang entrapment operation sa Binondo, Maynila. Ang buong detalye sa report na ito alamin kay Rose Babiera. Arestado ang isang 29 na lalaki sa ilegal na pagbebenta ng isang leopard gecko online. Sa isang cyber patrolling na isinagawa ng Northern District Anti-Cybercrime Team o NDAC na pag-alaman na sa isang Facebook group, isinasagawa ni alias Kevin ang transaksyon ng pagbebenta ng wildlife species. At sa entrapment operation sa Maynila na isinagawa ng NDAC, katulong ang pulisya at Department of Environment and Natural Resources o DENR ay nahuli ang lalaki. Ang wildlife trade ay itunuturing na banta sa kalikasan at sa biodiversity ng bansa. Ang suspect ay haharap sa kasong paglabag sa Section 27 ng nasabing batas na nagbabawal sa pagbebenta ng mga nanganganib na uri ng hayop at maaaring patawan ng pagkakakulong na 6 na buwan hanggang 1 taon at multa na hindi bababa sa 10,000 pesos at hindi hihigit sa 100,000 pesos. Maaari namang pagkakakulong at multa ang ipataw sa may sala depende sa desisyon ng korte.
Sa mundo pa rin ng basketball, may bago sa PBA. Maliban sa mga bagong manlalarong papasok para sa Season 49, bagong rule din ang nakaabang para sa mga ito. Ipatutupad na kasi ang 4-point shot sa liga para sa paparating na Governor's Cup. Kaya mo ba yan, Yuel? 4-point shot. Oo, saan kaya yung linya na yan? Ang mga detalye tinutukan ni Millie Borja. Maraming plano at pagbabagong inihahain ng PBA para mas lalong patindihin ang tapatan ng basketball teams sa Pilipinas. At kabilang na nga riyan ang pagpapatupad ng 4-point shot para sa paparating na Season 49. Ito ay para sa mga tira na lampas 27-foot arc mula sa basket. Ayon sa bagong upong PBA chairman na si Ricky Vargas, ang naturang 4-point shot ay kabilang sa mga inaprubahan ng board sa unang araw ng sesyon ng pagpaplano nito. Pero hindi ito ang unang beses na gagamitin ng nasabing creative rule dahil una itong ipinakilala ng liga sa 2023 All-Star Games sa ginanap sa Iloilo. At ginamit din sa parehong mid-season event ngayong taon sa Bacolod City. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Back is real naman para sa iconic K-pop girl group na 21. Ang grupo kasing nagpasikat ng mga kantang Fire, parang ito yung pinag-uusapan lang natin kanina. Kantahin mo nga, Yuel. Sample. At I Don't Care, muling nagsama-sama para sa isang world tour matapos mag-disband taong 2016. Ang iba pang detalye sa mundo ng K-pop, tutukan sa Showbiz Report na ito. The long wait is over para sa blackjacks of fans ng K-pop girl group na 21. Sina CL, Park Bom, Minzy at ang binansagang pambansang krong-krong na si Sandara Park muli kasing magsasama-sama para sa isang world tour bilang pagdiriwang ng kanilang 15th anniversary. Sa anunsyo ng founder at executive producer ng YG Entertainment na si Yang Yun-suk, arangkada sa Oktubre sa Seoul, South Korea ang comeback concert ng grupo na susundan ng Osaka at Tokyo show sa November at December. Habang next year, 2025, doon ay inaasahang magpapasiklab sa iba't ibang panig ng mundo ang K-pop sensation. Bago nag-disband taong 2016, ilan sa mga kantang pinasikat ng 21 ang Fire, I Am the Best, at I Don't Care. Samantala, kasabay nito inanunsyo rin ng YG founder ang nakambang road tour ng Blackpink, Baby Monster at Treasure sa susunod na taon. Para sa DZRH TV, ito pa ang Showbiz Angel Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ingat-ingat pa rin ho sa lahat ng atin pong mga kababayan, lalo na po sa mga motorista na lalakad ngayon miski dahil pabugso-bugso pa rin po mga pagulan. At hindi lang yan, may kasama pang hangin. Hangin, malakas na hangin. So sa mga kababayan natin na naipit na rin sa traffic, mas mainam na rin yan. Huwag pong magmamadali, keep a safe distance sa sasakyan po na sa inyong harap dahil madulas po ang mga kalsada. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw po ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.